Nagmamadaling umuwi ang ama ni Cyril para sa dinner. Pagka-park ng kotse niya ay sinalubong kagad siya ng kanyang asawa. "Bilisan mo, Manuel. Naghihintay na si Nabalae sa atin," ani niya. "Hay, pambihira kang tao ka. Akala mo naman napakalayo pa ng pupuntahan natin. Haya lang ang bahay nila Sabay turo sa malaking mansyon sa harapan nila. "Katapat lang ng bahay natin ang pupuntahan natin. Tatawid lang tayo sa kalsada. Kung makapagpamadali ka, napakawagas." Patuloy pa nito. Katakot-takot na pag-irap ang ginawa ni Lucille sa asawa. Tama naman kasi ang mga sinabi nito. Sobrang excited lang siya na makita at mayakap ang kanyang anak. 2 linggo lang naman itong nawala, pero talagang sabik na siyang makita ito. Hindi siya sanay na nawawalay sa kanya ang bunsong babae. Hindi katulad ni na Mylene at Michelle na nasanay na siyang malayo ang mga ito sa kanya. Pababa na ng hagdanan sina Cyril at Patrick nang makita nilang dumating sina Manuel at Lucille. "Mama, Papa!" sigaw ni Cyril at sinalubong ang mga magulang at kagad nang niyakap ang ina at hinalikan. "Iha, I miss you so much," aning ni Lucille. "Kumusta ang honeymoon ninyong dalawa?" tanong naman ni Manuel bago niyakap ang anak. "Okay naman, Papa, at nag-enjoy po kami sa pamamasyal doon," sagot ni Cyril. "Good evening, Tito, Tita," pagbati naman ni Patrick sa mga in-laws niya. "Call me Papa at Mama naman sa mama nyo. Iisang pamilya na tayo, kaya dapat masanay ka na sa ganun na pagtawag sa amin," sabi ni Manuel sa manugang. "Tama, iho, kaya masanay ka nang tawagin akong mama," sabi naman ni Lucille. "Mukhang pinakyaw nyo na ang mga paninda sa Singapore," tanong ng papa nila habang nakatingin sa mga naglalakihang maletang nasa sala. "Hayaan mo na, Balae. Ngayon lang naman sila nag-shopping ng ganyan karami," sabi ni Joanne habang papalabas mula sa kusina. Kasunod naman ito ang asawa. "Tama, Balae. Dahil hindi ko talaga maalala kung kailan ang huling beses na nag-shopping si Cyril." Sang-ayon naman ni Lucille. Mama, paano pa ako magsha-shopping kung lagi mo namang pinupunong wardrobe ko? Lahat ng mga new designs mo sa akin mo na unang ipinapasuot. Lagi din akong binibigyan nila ate ng mga branded na bag at sapatos." Paliwanag ni Cyril sa ina. "Yun din ang reason ko, Mommy. If tatanungin mo ako," singit naman ni Patrick. "Every year na lang binabago mong laman ng closet ko. Pati mga paborito kong damit tinatapon mo. Pati mga gift na galing kay Cyril nawawala lahat. And that's the reason why I hate Chinese New Year. Akala ko si Dad ang may lahing Chinese dahil kay Grandma. Pero ikaw ang mahilig sumunod sa tradisyon nila." Patuloy pa nito na halatang pagkainis sa kanyang mukha. "By the way, Dad, thanks sa paglipat mo sa pangalan ko itong mansyon. From now on, ako nang masusunod dito at hindi na pwedeng pakialaman ni Mom ang closet ko." Dugtong pa nito. Tawanan naman ng lahat sa mga sinabi ni Patrick, maliban sa mami niya na nakangahaba ang nguso dahil sa pasaway na anak nito. "Whatever, son. Hindi bale, magkakaroon na kami ng apo. Kaya sa kanya ko na lang ibibigay lahat ng luho sa mundo," sagot nito at inirapan pang anak. "At hindi ko naman tinatapon mga damit mo. Pinapadala ko yan sa orphanage na tinutulungan namin ng daddy mo." Patuloy pa niya. "Tama na yan. Halina kayo at malamig ng mga pagkain sa mesa." Putol ni Hill sa pag-uusap ng mag-iina. Masayang lahat na kumain ng hapunan habang nagkwekwentuhan. "Siya nga pala, iho. Ready ka na bang mag-training sa company natin?" tanong ni Hill sa anak. "Yes, Dad. I'm ready. Kailan pala ako magsisimula, Dad?" balik tanong niya sa ama. "You can start on Monday, son," sagot ng ama niya. "Okay, Dad. Ikaw, iha, any plans?" Tanong din niya sa manugang. Uminom muna ito ng juice si Cyril bago sumagot sa tanong ng kanyang daddy. "Gusto ko po sanang munang pumasok sa public attorney's office, Dad. Gusto ko pong tumulong sa mga mahihirap na walang kakayahang magbayad ng lawyer. Habang hindi pa po ako nanganganak," sagot niya. "Good to hear that, iha. Pero kaya mo ba?" sagot niya. "Baka mahirapan ka at makaapekto sa magiging apo ko." Wika naman ng papa niya na baka sa mukha nitong pagka-proud sa anak. "Don't worry, Papa. Kaya ko pa naman po. Titigil na lang ako kapag malapit ng kabuanan ko," sagot niya. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Araw-araw laging may dalang bulaklak si Patrick para sa kanyang asawa. Bumabawi daw siya sa mga panahon na hindi siya niligawan nito. Siya na rin ang bagong CEO ng kanilang kumpanya.
Tumigil na rin sa pagtatrabaho si Cyril dahil binawalan na siya ng kanyang doktor. Malapit na kasi ang kanyang panganganak kaya kailangan na magpahinga na ito dahil lagi din sumasakit ang likod niya. Lagi namang umuwi ng maaga si Patrick para maalagaan ang kanyang pinakamamahal na asawa. Lagi ring nakaalalay si Cyril, ang mama niya at ang kanyang mommy Jo. Kasarapan ng tulog ni Patrick nang gisingin siya ng kanyang asawa. Patrick! Patrick! Ah! Tawag ni Cyril sa asawa habang tinatapik to sa balikat. Rinig niyang tinig ng asawa. Patrick, masakit ang tiyan ko! Bigla siyang napasigaw dahil sa biglang paghilap ng kanyang tiyan. Manganganak na yata ako! Ang sakit! Sigaw pa niya. Naalimpungatan naman si Patrick, hindi niya alam ang gagawin niya sa mga oras na yon. Dahil sa kaba na nararamdaman, tumakbo siya palabas ng kwarto nila at pumunta sa kwarto ng magulang. Malakas sa tunog ng pinto ng kwarto ni Hill at Jo. Nagulat naman ang mag-asawa dahil sa malakas sa tunog na narinig nila. Ano yun? Ani ni Hill at dali-daling binuksan ng lampshade. Mami, Daddy, gising! Sigaw ni Patrick sa magulang habang niyuyugyug pa ang ina. What are you doing, bastard? Are you out of your mind? Papatayin mo ba kami sa gulat ng mami mo? Sigaw ng ama niya sa kabinato ng una ng anak. Ah! Patrick! Rinig nilang sigaw ni Cyril. Natigilan si Hill sa narinig na sigaw mula sa kabilang silid. Bukas ang pinto ng kwarto nila kaya dinig na dinig nilang malakas sa sigaw ni Cyril. Si Cyril, manganganak na yata, sabi naman ni Mommy Jo at nagmadaling lumabas ng kwarto at pinuntahan ng manugang. Naiwan pa rin si Patrick sa loob ng kwarto at nanginginig. Kaya hinila na lang siya ng ama para puntahan si Cyril. Pinunasan ni Jo ang pawis ng manugang nang pumasok ang dalawa. Kita sa mukha nitong sakit na nararamdaman. Patrick, buhatin mo na si Cyril at dadalhin na natin sa ospital. Utos sa kanya ng mommy niya, agad namang binuhat ni Patrick ang asawa at malalaki ang hakbang na lumbas ng kwarto. Sumunod naman ang magulang sa kanya at sinakay sila sa kotse. Si Hill nang nag-drive dahil sa nanginig sa takot si Patrick at halatang hindi nito alam ang mga ginagawa. Hindi na nga ito nagbihis at nakapajama pa rin ito at tsinelas. Habang nasa delivery room si Cyril, naghihintay naman sila sa labas. Palakad-lakad pa rin si Patrick. Ilang beses na siyang pinaupo ng ama, pero tatayo din kaagad. Humahangos naman na dumating ang magulang ni Cyril. Nasa daan na sila patungo hospital nang maalala ni John na tawagan ng amiga niya. Balae, bati ni Hill na sinalubong ang mga ito. Balae, kamusta ang anak ko? Tanong ni Lucille na sobrang nag-aalala sa anak. Nasa delivery room pa rin Balae. Upo muna kayo at hintay na lang natin na lumabas ang doktor. Wika ni Hill makalipas ang 3 oras ay nagsilang si Cyril na isang malusog na batang lalaki. Masayang-masayang lahat nang ibalita ng doktor na nakaraos ng pasyente. Congratulations, Mr. Sanchez. It's a boy, sabi ng doktor habang kinakamayan si Patrick. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang nila. Nakahinga na rin sila ng maluwag sa oras na yon. Kaya napagpasya nilang pumunta na lang sa private room na kinuha nila. Doon na nila hintayin ang mag-ina. Maya-maya pa, dinala na si Cyril sa kanyang private room. Kasunod ng nurse na may dalang baby. Tuwang-tuwa ang lahat habang pinagmamasdan ng baby na nasa tabi ni Cyril. Ang cute-cute niya, Balae, wika ni Jo. Kaya nga Balae. Lucille, kamukha ko yan paglaki. Manuela, kung kamukha. Tingnan niyo yung mata. Katulad sa mata ko. Si Hill na proud sa sarili. Bigla namang humikab ang baby kaya lumabas din ang dimple sa pisngi nito. May dimple siya. Ang cute, sad ni. Bigla namang bumukas ang pinto at nakita nilang pumasok si Miguelito na maraming mga bitbit na paper bag. Breakfast delivery, malakas sa sabi niya kaya nagtawanan ng lahat. Sa kanila pag ang mga dala sa table. Bago binati ang mga magulang at ang ate niya at bayaw. Ate, ano pangalan ni baby? Patrick Sanchez Jr. Si Patrick ang sumagot. Wow, bagay na bagay kasi kamukha mo kuya. Mata pa lang Sanchez na. Sad nito, nakangiti lang si Cyril nakikinig habang hinahaplos ni Patrick ang kanyang ulo. Makalipas ang 1 taon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, PJ. Happy birthday, baby. I love you. Pagbati ni Cyril sa kanyang anak saka ito hinalikan. Happy birthday, little buddy. Bati naman dito ni Patrick.
Masayang ipinagdiwang ang unang kaarawan ng anak ni Cyril. Naroon din ang mga magulang at mga kapatid niya. Umuwi ang dalawang kapatid para sa kaarawan na nag-iisang pamangkin. Dumating din ang mga kaibigan ni Cyril na sina Lynette, Yvette at Lorraine. Ganon din ang mga kaibigan ni Patrick na sina Henry, Marco, Ariel at Philip. Hindi rin nawalang Tito Greg nila kasama asawa nito. Masayang nagkwentuhan ng mga bisita, magkakasamang mga babae at sa kabila naman ng mga kalalakihan na masayang umiinom ng alak habang nagkakantsawan. PJ, come to Ninang Pretty. Ani Yvette na kinuhang bata mula sa walker nito. Tawanan naman ng ibang mga kaibigan nila dahil sa sinabi nito. Bangag ka ata girl, baka maniwala sa yung inaanak natin. Saway naman ni Lynette. Kaya lalong nagtawanan ang iba. Baby, come to your tita ganda, sabi naman ni Ate Michelle. Let's take selfie my angel. Ate naas ito ang cellphone. Sali ako, sabi naman ni Ate Maylin. Hindi pa nakontento at kinuha ng pamangkin nito tinalikan sa pisngi habang click ng click ang camera ni Michelle. Nagsiasawa na rin kasi kayo, lalo ka na Maylin, hindi ka na bumabata, wika ng mama nila habang nakangiti. Don't worry mama, soon and you guys are invited, pahayag nito. OMG, totoo ba yan ate? Tanong naman ni Michelle. Talaga ate? Kailan? Singit naman ni Cyril. Hindi nga, sabi naman ng mama nila na parang hindi makapaniwala. Who's the lucky guy? Tanong naman ni Jo. Congrats ate, pati naman ni Lynette. Nakatawag naman ng pansin ng kasiyahan nila sa grupo ng mga lalaki kaya nagsitayuan na rin sila para makimarites ay makisali. Ano bang pinag-uusapan nyo dito? At mukhang masaya kayo, takang tanong ng papa nila. Manuel, ang panganay natin, mag-aasawa na daw. Ani ng mama nila. Kailan at bakit hindi mo sinasabi ng maaga? Wala ka pang pinapakilala sa amin ng mama mo na boyfriend. Tapos ngayon mag-aasawa ka na? Nasusurang tanong ng Judge Miguel. Papa, sorry po kung hindi ko kagad nasabi sa inyo ni mama. Hinging pa umanin ni Maylin. Nasaan ang fiancé mo iha? Bakit hindi mo kasama para makilala naman namin? At mapag-usapan na rin ang kasal ninyo. Tanong ni Tito Greg, lalo namang napakunot ang noo ng ama dahil sa mga narinig niya. Magpapakasal? Kanino? Bakit hindi mo pinapakilala sa amin ng mama mo? Sunod-sunod na tanong ng ama nila. Susunod po siya dito papa, bukas po ang dating niya. Marami kasi siyang inaayos sa business niya, kaya hindi ko po siya sasabay. French po siya, papa, mama. Mahabang paliwanag nito. Kailangan makilala ko rin siya, kaya sasama kami ng tita mo. Saad ng Tito Greg. Sige po tito, bukas po ng gabi balik kayo for dinner. Sabi niya ng malumanay kahit na sobrang kaba niya na. Magaling nang tumakbo si PJ, nakikipaghabulan na sina Cyril at Patrick sa kanya. Dito sila ngayon sa malawak na garden sa likod ng mansyon nila. Araw ng linggo, kaya may oras ang mag-asawa na maghalaro ang kanilang anak. Basa ng likod niya, love. Dibihisan ko muna't baka ubuhin. Ani Cyril sa asawa. Okay, love. Magpapahanda na rin ako ng merienda. Sagot niya sa asawa. Daddy, cream! Bulong ng batang si PJ. Kaya natawa ang mag-asawa. Okay baby, Daddy's going to get your ice cream. Sagot naman ni Patrick na kinatuwa ng bata at sabay na silang pumasok sa bahay. Maagang gigising si Cyril at Patrick para maghanda ng mga kailangan nila at ng kanilang anak. Pinapakain na muna to ni Cyril bago niya paliguan. Si Patrick naman ang nagluluto ng breakfast nila. Ito ang routine nila araw-araw bago sila pumasok sa trabaho. Ayaw nilang ihasa lahat sa katulong, lalo na't ang anak nila. Love, ready ka na? Si Patrick habang sinusuot ang necktie nito. Sandali na lang to love, inaayos ko lang ang buhok ko. Sagot naman ni Cyril, habang nilalagyan ng hairpin ang buhok. May court hearing sila ngayon, kaya gusto niya na maging maayos ang kanyang sarili. Pagbaba nila ng hagdan ay pinuntahan na muna nila ang kanilang anak na naglalaro kasamang yaya nito sa garden. Nadat na naman nila ang mga magulang na kumakain ng breakfast doon. Good morning, Dad, Mom. Pagbati ni Patrick sa magulang. Good morning, Mommy. Bati ni Cyril at tinilikan pang napakabait niyang mother-in-law. Good morning, Daddy. Saka humalik din sa father-in-law. Aalis na ba kayo? Ang aga-aga pa. Tanong ni Mami Jo. Yes po, Mommy. May hearing po kami mamaya kaya kailangan ko pong pumasok ng maaga. Sagot niya. Dad, aalis na po kami. Kita na lang po tayo mamaya sa may kawayan. Dadaan po ako sa office ko.
Kailangan ko mapag-aralang mabuti ang mga contract para sa mga new investors natin. Paalam niya sa ama. Okay son, and don't be late. Last day na ng Uncle Jose mo sa branch manager. Gusto niyang nandun tayo. Paalala niya sa anak. Matalik na magkaibigan si Hill at Jose Mendez noon na nag-aral pa lang sila. Kaya na makapagpatayo ng sariling negosyo si Hill ay kinuha niya ito bilang manager. Si Jose ang nag-manage ng unang branch nila sa Mikawayan, Bulacan. Tagaroon kasi si Jose. Kaya tinanggap niya kaagad ang offer noon ng kaibigan. Napalago niya naman ito't buong katapatan siya naglingkod sa St. Patrick's hanggang ngayon na magre-retire na siya. Matapos halikan ni Cyril at Patrick ang kanilang anak, ay iniwan na nila sa pangangalaga ng yaya nito. Lagi ding nakaalalay si Nanay Rosa na siyang tumatayo bilang mayordoma sa mansyon ng mga Sanchez. Araw-araw na sinasabay ni Patrick ang asawa sa pagpasok. Idadaan na muna niya ito sa PAW bago pumasok sa kanyang opisina. Mabilis naman silang nakakarating sa building ng PAW. Bago bumaba ay humalik na muna si Cyril sa kanyang asawa. Niyakap pa siya na mahigpit ni Patrick at makailang beses na hinalikan sa labit buong mukha niya na animoy napakatagal nilang hindi nakita. Love, thank you for everything. Thank you for loving me and for being my better half and my best friend. Love, Kana, sana kahit na anong mangyari, promise mo na alagaan mo mabuti ang baby natin. I love you both, kayong buhay ko at inspirasyon. Madamdaming wika ni Patrick sa asawa. Natigilan naman si Cyril. Bigla siyang kinilabutan sa mga tinura ni Patrick. Hindi na bago sa pandinig niyang mga katagang yon mula sa asawa. Pero ngayon ibang pakiramdam nito, bigla siyang kinabahan. Kaya hindi niya napigilan sa sarili na tanungin ng asawa. Love, ano bang pinagsasabi mo? Umayos ka nga. Kinakabahan ako sa mga pinagsasabi mo. Ani niya sa asawa, pero sa loob-loob niya ay gusto niyang umiyak. Niyakap niya na lang na mahigpit ang asawa. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Parang gusto niyang umiyak. Take care of yourself, love. Sige na, baka malate ka na sa hearing niyo. Paalala nito sa kinalikan na muling asawa at niyakap ng mahigpit. Nagtataka man si Cyril sa inasta ng kanyang asawa, ay binaliwala niya na lang. May hearing pa siya na maaga, kaya nagpaalam na lang siya sa asawa. Bye love, I love you. Drive safely, aniya sa asawa bago bumaba ng kotse. Hindi po na pumasok si Cyril sa loob ng building. Pinanood na muna niyang pag-alis ng kotse ni Patrick hanggang sa hindi niya na ito matanaw pabago siya pumasok sa loob. Malungkot ang pakiramdam niya. Takot at pangamba ang bumabalot sa kanyang puso. Pakiwari niya hindi niya na ito muling makikita pang muli. Nakarating siya sa opisina niya na wala sa sarili. Attorney Cyril, bakit ka umiiyak? Takang tanong ng kasama niya at kaibigang si Attorney Alfonso. O mas kilala sa tawag na Attorney Alfie, isa ito sa naging malapit sa kanya at kaklose niya dito sa PAW. Lalaki na laki kung titingnan si Attorney Alfie, ngunit siya ay may pusong babae. Mahapdi lang ang mata ko, Attorney. Kailangan ko yata ng eye drops. Pagsisinungaling niya sa kaibigan. Pagdating ni Patrick sa office niya ay may bumugat sa kanyang tambak ng mga files na nakapatong sa kanyang table. Kailangan niyang isa-isahin na munang basahin at pag-aralan bago pirmahan. Dahil na rin sa dami na niyang mga branches na pinatayo, mas napaunlad pa niyang kanilang mga negosyo mula nang siya na ang humawak nito. Ang St. Patrick's Pawn Shop Jewelries and Money Changer, ngayon ay kilala na din bilang isang trusted na money transfer remittance. Ang restaurant naman ng mommy niya ay siya na rin ang namamahala. Nilipat ng mommy niya sa pangalan niya after his wedding. Kaya no choice siya kung hindi ang i-manage din ito. Napalago na rin niya ang Joanne's Grill and Bar. Mula sa 2 branch lang noon, ngayon na naging 10 branches na. At may plano na rin siya na magbukas ng branch nila abroad. Meron din siyang pinapagawa na hotel. Nakapangalan to sa kanyang asawa. Dahil ireregalo niya ito sa nalalapit nitong kaarawan. Meron din siyang ipinatayo na 3-story building para sa pangarap ng asawa niya na magkaroon ng sariling law firm. 4 months from now ay kaarawan na ng kanyang mahal na asawa at gusto niyang matapos ang lahat ng project na bago ang birthday nito. Isang tawag si Intercom ang nagpatigil sa kanyang ginagawa. Yes, tamad na sagot nito. Alam niya na sekretary niyang tumawag. Sir, remind ko lang po about your schedule, sabi nito. Okay, thanks. Sagot nito, tinignan niyang oras at mag-alas 12 na pala. Kaya naganda na siya sa pag-alis dahil malayo-layo din ang Mikawayan, Bulacan. Kailangan niyang personal na pumunta doon para sa farewell party ng manager. Malapit din siya sa kanyang Uncle Jose, kaya hindi niya ito bibiguin. Agad niya nang tinawagan ng pilot niya. Ang company helicopter ang sasakyan niya pupunta doon. Lumapag ang chopper niya sa helipad sa rooftop ng building. Sinalubong naman siya ng ilang staff kasamang bagong branch manager. Si Christian Mendez na anak ng kanyang Uncle Jose. Bumaba sila at pumasok sa conference room.
Nadatnan niya doon ang mga magulang. Masaya sila habang nakipag-usap kay Jose at sa asawa nito. Good afternoon, sir. Halos sabay-sabay na pagbati ng mga empleyado sa kanya. Sinalubong naman niya si Jose at nakipagkamay pa ito bago siya niyakap. Masaya silang kumain ng tanghalian kasamang mga empleyado nila. Marami rin silang napag-usapan tungkol sa negosyo hanggang sa mag-propose ng toast si Chairman Gilbert Sanchez. Kasabay ng kanilang pag-toast ay manarinig silang sunod-sunod na mga putok ng baril at meron ding malakas na pagsabog. Dinig rin ng malakas sa pagkabasag ng mga salamin. Samantala sa first floor kung saan nakadisplay ang mga alahas ay nabigla ang mga staff at customers sa shop sa biglang pagulan ng bala ng mga matataas na kalibre ng baril. Basag ang bulletproof na salamin sa harapan dahil sa walang tigil na pagulan ng mga bala. Patay din ang 2 security guard na nakapwesto sa harapan ng shop. Agad naman pinindot ng isang cashier ang boto ng isang kanilang security alarm system kaya nag-alarm ang buong building. Connected din ito sa police station kaya makakarespondi kaagad ang mga pulis sa kanila. Matapos mag-crack ang mga salamin ay may ilang mga lalaking lumapit sa harapan at may nilagay pa silang mga bomba sa salamin para tuluyan ng basagin ng salamin at makapasok sila sa loob. Nagtakbuhan naman ang lahat ng nasa loob paakyat sa second floor. Pati mga customer nila sinabihan na sumunod sa kanila sa itaas. Bago pa nila malak ang pinto papunta sa taas ay pinaulanan na sila ng bala. Maraming natamaan na staff at ilan sa mga customer. Napakaraming armadong lalaking pumasok sa shop. Ang iba ay abala sa pagbasag ng mga salamin na kinalalagyan ng mga alahas. Ang iba naman ay humabol sa mga tao na tumatakas. Ano yun? Tanong ni Jose. Wait sir, aalamin ko. Sagot naman ng assistant. Ano nangyayari? Tanong ni Mommy Jo na nanginginig sa takot sa mga naririnig. Calm down sweetheart. Pag-alo naman ng daddy nila. Doon tayo sa safety room. Mukhang pinasok tayo, sabi ni Manager Jose. Lalo namang natakot si Joe at Shirley. Nakayakap naman sa kanilang kani-kanilang asawa. Nasalubong naman nila ang mga tao na umakyat at nagsisigawan. Ano nangyayari? Tanong ni Chairman Hill. Sir, pinasok tayo ng mga hold-upper. Nagawa nilang basagin ang salamin sa harapan, sir. Sadang babae na cashier na nanginginig pa sa sobrang takot. Nagulat silang lahat dahil nakasunod pa lang mga armadong lalaki sa kanila. Pinagbabaril ng mga to ang mga tao na kasalukuyang umaakyat sa hagdan. Balik sa loob, sigaw ni Jose sa mga kasama. At dito na po nagtatapos ang kabanata na ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.